Hi and welcome back again into reaction. Napaka-excited ko talaga. Welcome back again into another reaction video, and in today's content, we are going back to Sophronia Vasquez. Especially na exciting part sa akin to kasi una ko siyang makikita na nag-live performance sa ASAP today. So without further ado, let's make sorry, na-excite lang ako. Let's make a reaction now to Sophronia Vasquez featuring sa ASAP today. I'm unstoppable. I'm a portion with no brakes. I'm invincible, and I'll win every single game. I'm so powerful. I don't need batteries to play. I'm so confident. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm unstoppable today. I'm invincible. So, nag-miss to lang nag-concert ng isang Sophronia. Anong una ko napansin? Ano yung positive, ano yung negative? Yes, may negative din tayo. Hindi lang si Sophronia ang aking pinanood, pati yung mga TV host na singer. Kaya may mga konting napansin ako sa mga tao sa paligid. Siyempre, kailangan ko maging honest din, di ba, as a reaction vlog. Sana pinagbigyan na lang nila na si Sophronia na lang muna ang nag-perform. Dapat hindi na muna sumali yung mga singer kasi nakikita naman natin sila everyday, di ba? Sana binigyan nila ng chance. Yun yung para sa akin na kasi syempre, proud Pilipino, mahilig sa music, tapos mahilig sa singer. Singer din kinakahiligan natin eh. Sana pinagbigyan nila ng moment na parang hindi na sila nakikanta. Parang gano'n. Sorry, baka ma-offend yung mga fans ng mga Filipino artists na nag-perform kanina, including Gary at saka si Martin. Lahat tayo ay gusto natin makita at ma-witness live si Sophronia kung paano siya nanalo at bakit siya ang nanalo. Saka masarap kasi sa atin na panoorin ng isang Sophronia. So, bakit nakisali pa sila? So, yun lang yung aking critic na negative. I really love watching Sophronia. Kahit nasabihin natin 2 minutes lang yung performance, sa 2 minutes na yon parang 1 hour na nanonood ako. Kahit buong araw siya mag-perform sa harap ko or mag-concert, wala akong pake.
dahil nag-e-enjoy ako. Alam mo yon, kahit isang linggo, kahit 30 days, araw-araw, isang buwan. Gano'n yung feeling ko nung nanonood ako kay Sofronio. Hindi ako nagsasawa kahit na paulit-ulit pa yung kantahin niya yung A Million Dreams. Hindi ako masyadong into theater or movie soundtrack na katulad ng A Million Dreams. Pero alam mo yon, dahil winning song niya yon, naging trademark na niya yon. At parang sa akin, it's really suits him. Para sa kanya na yung kanta. Hindi lang sa inspiring story niya. Pero kanya na yon. Kinanya na niya yon. At kahit sabihin natin na may original artist siya, para sa kanya na talaga to. At mas bagay sa kanya. Lahat ng buong pagkatao niya ay A Million Dreams na para sa akin. Yun yung nakikita ko. Ang napansin ko, sa unang female host ng ASAP, alam naman natin si Sasha kung paano kumanta. Pamilyar na tayo sa kay Regine. Ang napansin ko, parang nag-mellow tone din si Sasha. Kasi meron siyang sariling signature. Nagagaya nga ni Eric Santos yun, di ba? So parang nagulat ako. Hindi ko lang alam kung nag-iba ba talaga ng way silang kumanta. At ngayon lang ako nanood ng ASAP today. Pero may iba talaga kay Regine at saka kay Sasha. Lalo na si Regine. Pasigaw siya, di ba? Pero parang lahat sila ay na-inspired sa performance ni Sofronio. Kasi Sofronio is, sabi ko nga sa inyo, kahit biret, kahit pop, kahit classic song, kahit R&B, makikita mong suwabing, malinis at smooth. Kahit na binibirit na niya, hindi siya sumisigaw, hindi rin siya maingay. Yun yung maganda sa kanya. Kahit nasabihin natin na yung original artist ng kanta ay halos pasigaw na at pabirit na, hindi niya to ginagawa. Kasi yun yung maganda kay Sofronio. Malinis, hindi nakakairita. Ang Regine, yun napansin ko, sila yung parang, hindi ko alam kung na-inspired din ba sila, how he sings, how he perform. So baka nakakuha sila ng technique na, ay, kaya pala siya the voice champion sa all over the world or USA. Dahil ito pala yung style. At dapat ganito pala talaga. Yun yung napapansin ko. Lalo na pag nanonood nga ako sa live gig at saka sa mga concert. Sabi ko, ako lang ba talaga ang naiirita sa ibang singer na bakit isinisigaw, bakit pinapahirapan nila yung boses nila, kasimple-simple ng kanta. May iba kasing singer na ibibirit ko to para masabi nila, napakataas ang boses ko. Isisigaw ko to, iingay ko to, kasi kaya ko to, sila hindi. Yun yung nakikita ko at hindi ako nasisiyahan sa ganong performance kasi masakit sa tenga. Stressful na nga tayo sa buhay. Tapos sa live gig pa, may stress tayo, di ba? Tapos napansin ko si Eric Santos din at saka si Ogie parang nag-low tone din. Parang nag-modulated yung boses kasi nakisama sila. Hindi ko alam, nakisama ba sila or ginaya nila yung style ni Sofronio. Yun lang napansin ko. Ang hindi lang nagbago sa lahat ng performance, para sa akin si Gary, konti. At saka lalo na si Martin Nievera. Hindi malikot ang boses ni Gary, hindi rin malikot ang performance ni Gary. Yung energetic niya, naging mellow lang din. So, si Martin lang talaga ang hindi nagbago sa lahat. Yun yung point of view ko habang pinapakinggan ko sila. Yun ang napansin ko. Ano to, sariling opinion ko lang. Yung na-witness ko through my hearing and through my eyesight. Ganun Tama yung sinabi ni President Marcos na napansin ko rin pala to. Sabi ni President Marcos, napaka-generous ni Sofronio. Kumbaga, pag meron siya mga co-singers na kasama or kaduet, hindi siya nangingibabaw. Hindi siya paepal, in short, sa mga grupo pag kumakanta sila. Yung katulad nila, di ba? Lahat sila sama-sama. Kasama niya yung mga boys or yung mga girls. Hindi siya sumasapaw sa boses. Actually, ang naririnig ko na nga lang kahit nasa gitna siya, is yung dalawang singer sa tabi niya. Binibigay niya yung moment sa iba. Although siya yung champion, para sa kanya yung performance, sa kanya yung event,
Hindi niya sinapawan ang lahat. So, dun pa lang sa part na yon, napakabait niya as a singer. Not only as singer, but as a human being. Mabait siya inside and out. Yung last part na lahat sila ay magkakasama na, meron dong part na ibinigay, siguro dahil yun talaga ang kanilang, siyempre, a million dreams para kay Sopronio na yon. Yung moment na yon ay sa kanya. So, parang nagmistulang choir na lang sila sa tabi at si Sopronio ang talagang nagbigay todo ng pinaka-finale part ng A Million Dreams. Pero nung sama-sama na sila together, kahit siya nag-end ng kanta, nangingibabaw pa rin ang mga tao sa paligid. Halos hindi ko na ulit siya marinig dahil nakisama na siya sa pag-blend ng boses ng lahat. So, ganun siya kabait talaga. And I really do admire someone like him. Kumbaga, sa stage, hindi siya papansin na artist na ako ang pinakamagaling, akin tong performance, wala akong pake kung may Regine or Sasha, wala akong pake kung may Gary, Ogie at saka Martin, basta ako to, kaya isisigaw ko to. Hindi. And that's what makes him unique para sa isang napaka-humble na tao. Yun lang ang napansin ko. Nag-enjoy talaga ako, although nabitin ako sa performance. How I wish talaga na mag-isa lang siya sa 4 na kinanta. Ang message pa nga niya sa lahat na nagustuhan ko is yung sinabi niya kanina na kahit ano man ang dream na meron ka or goal, kahit na walang-wala ka ngayon or sobrang nasa weakest point ka na, is wag kang sumuko, just keep on dreaming and do whatever it takes. Take the risk. O, diba? Ang ganda nun kasi pang general siya. Hindi lang siya pang singer or pang artist. Pang general siya. Na whatever dream ang gusto mong makamtam, ay makakamtam mo. Just don't lose hope. Naiyak ako dito na sinabi niyang, kung lagi kang talo, wag kang sumuko. O, talaga. Na-touch talaga ako doon. Ang galing. Hindi lang siya powerful sa boses habang kumakanta. Pero the way he speaks, gusto ko yon. Meron siyang magic ng kanya. Na pag nagsalita siya, makikinig ka. Gusto ko pa sa kanya, pag nag-perform, may winning moment talaga siya eh. Kita nyo, di ba? Simpleng tao lang siya, pero sobrang ang lakas ng appeal niya sa winning aura niya, yung personality niya. Doon pa lang, dahil sa ganong aura, lumakas ang appeal niya. At saka, kahit na mukha siyang simple, para sa akin, lalo siyang gumangwapo, lalong nag-high value. Kasi sa personality rin, hindi lang sa talent, kundi sa personality. Gumagwapo siya sa paningin ko dahil sa character niyang napakabait. Basta, wala siyang angas, walang yabang. Ay, yun yung nagustuhan ko sa isang katulad ni Sopronio. Kahit na sabihin natin na classical song to, isasama niya lahat eh. Nagiging classical, Broadway, R&B, all in one. Ganun siya kagaling. 'Di ba yung ibang artist, ang R&B kaya nilang gawing acoustic or love song. Pero sa kanya, kaya niyang palitan ng tono na into all of the above na genre. Ganun siya kahusay. Yun yung napansin ko sa kanya. Para maantig ang puso ng mga tao, dapat magaling kang mag-storytelling pag kumakanta. Kasi expression din yon, and yung meaning ng kanta. Ang nagustuhan ko kay Sopronio, words by words, ay may emotion. Let's say ganito, ang lyrics ng kanta is, I am so lonely tonight. Yung I am pa lang, dama mo na lonely talaga siya. Ganun yung pagkakakanta niya, na hindi mo lang malalaman sa isang sentence na, I am so lonely tonight. I am pa lang, maiiyak ka na kasi nag-get mo na lonely talaga siya. Yun yung maganda sa kanya, yung the way na dinideliver niya yung lyrics and words sa pagkanta is words by words talaga ang storytelling niya. Meant to be talaga.
para sa kanya tong moment na 'to. Si Sopronio lang ang gumawa sa'kin nito, kasi tuwing magre-react ako, na-volume ko ng konti para mas marinig ko at ma-feel ko ang boses at saka yung kanta. Pero kay Sopronio, parang ilang beses ko ng gustong itodo ng maximum yung volume ako dahil gusto ko talagang makinig sa kanya para mas klaro. Kasi nga na-enjoy ko siya. Siya yung tipong tao na 'pag nanood ako, wala akong gagawin. Hindi ako magvi-video, hindi ako magla-live sa social media, hindi ko rin siya ire-record, hindi rin ako gagawa ng content or anything. Parang off the social media, i-enjoy ko 'tong moment, wala akong gagawin kundi nakatulala sa kanya at sound trip talaga. Abangan pa natin ang next na guesting performance ni Sopronio at ire-react din natin yan. At kung may alam kayo na nag-perform siya at gusto nyong i-react ko, please do comment down below. Dahil kay Sopronio, hindi tayo mag-give up para bumangon everyday. Gawin nating maganda ang buhay para makamtam natin kung ano man ang dreams natin. Whatever it is, take the risk. Ika nga. So, thank you so much. Start your day beautiful, okay? Like me. Bye!